Estudyante pa lamang ay masasabi ko ng isa siya sa magandang babae na aking nakita simula nang dumating ako ng Cavite. High school siya noon at talagang maganda ang kanyang bulas. That time ay graduate na ako ng college at nagtatrabaho na ako bilang empleyado. Nakakausap ko siya pero mukhang hindi yung klase ng pagmumukha ko ang trip niya. Kaya naman hindi ko siya pinaglaanan ng oras. Although hindi lang isang beses akong nagpatalsik habang siya ay payapang naglalaba. Alam nyo na, kapitbahay lang kami at tapatan lang ang bahay namin. Pagkaraan ng maraming taon, umalis ako sa amin dahil kailangan sa trabaho. Pagbalik ko, meron na siyang isang anak pero walang asawa. At noong minsan na kami ay magkausap, para bang kami close at matagal na hindi nagkita. At doon nga ay nalaman kong humiwalay siya sa nakabingo sa kanya dahil di umano'y babaero. At dahil magkapitbahay pa rin kami sa dalas naming magpangita at magkausap, ay tila naihipan ng masamang hangin ng kanyang kokote. Dahil hindi naman kami, pero sa isang bakanting unit kung saan kami nagkita, ay kanyang nilunok. Pagka-graduate ko ng college, dahil walang factory na malapit kung saan ako nag-aral, ay sinabi sa akin ng isa sa aking mga tita, nasa Cavite na lang ako maghanap ng trabaho. Bukod sa may bahay akong matutuluyan, hindi kalayuan, isa o dalawang sakay lamang ay meron ng mga factory kung saan ay pwede na akong mag-apply. Ganoon na nga ang nangyari at doon na rin ako kumuha ng ilan pa sa requirements na aking kailangan. Pero dahil bago ako sa lugar kung saan naroon ang bahay ng aking tita, na itago na lang natin sa pangalang Jocelyn, ay naghintay muna ako ng isang buwan para mabigyan nila ako ng aking kailangan. Sa loob ng isang buwan na iyon, marami akong nakita at nakilala. At isa na nga doon ng babae na itago na lang natin sa pangalang Clarissa. High school siya ng panahon na iyon, pero dahil bago ako sa lugar ay hindi pa kami nagkakapag-usap. Maganda siya at masasabi kong mula nang dumating ako sa lugar na iyon ay isa si Clarissa sa nakita kong magandang babae. Hindi lang bilang aking kapitbahay dahil maganda talaga siya. Bukod pa doon ay maganda ang pagkakatubo ng mga patunay na siya ay isang babae. At masasabi ko nga sa edad meron siya bilang high school laking bulas. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, naghanap at nagkaroon ako ng trabaho. Dahil first time ko iyon na magkaroon ng trabaho, napafocus ako doon dahil nai-enjoy ko siya at higit sa lahat, first time ko iyon na humawak ng pera mula sa aking sariling kayod. Kung hindi ako nagkakamali, dahil 10 months ang aking naging kontrata, sa paraang after 5 months, perma ulit ng kontrata. Ang unang 5 buwan ko doon ay bahay trabaho ang aking naging routine. Nagustuhan ko kasi na naiipon ang aking sinasahod. Hindi naman ako nagpapadala dahil wala naman akong papadala na. Tegi na kasi yung mga taong nagpalaki sa akin at yung 2 kapatid ko naman pamilyado na. Buhay pa naman ang isa sa aking magulang pero tulad ng iba na nawawalan ng partner sa buhay naghahanap ng bago. Then, ayun na. Doon na ako nagsimula na bigyan ng pansin ng babae. Dahil since birth until sa pagkakataon na iyon, ay never pa akong nagkaroon ng jowa. Abay kawawa naman si Dayunyor. Doon na ako nagsimulang mangapit bahay kapag araw ng linggo. At dahil meron akong pera, tamang pamerienda lang para magkaroon ng kakilala. Pero namimili ako ng magiging kilala. Pag hindi mga nanay, mga dalaga. Pero mga nanay ang the best. Dahil sila yung mga may anak
na dalaga. Dahan-dahan ko na ring nakausap si Clarissa dahil ang isa sa mga nanay na lumalahok kapag ako'y nagpapamerienda ay ang nanay ni Clarissa. Yun nga lang ay mukhang hindi yung tipo ng aking pagmumuka ang trip niya. Nakikipag-usap siya sa akin at kahit saan niya ako makita ay namamansin naman siya. Pero pakiramdam ko, wala akong appeal kay Clarissa. Kaya naman kesa pag-aksayahan ko siya ng oras at panahon, ay naghanap na lang ako ng iba. Total, meron din naman akong ibang dinidiskartihan sa factory kung saan ako nagtatrabaho. Itago na lang natin sa pangalang Laila, ang unang babae na aking unang naging jowa. Nasa loob din siya ng factory, pero sa kantin siya nagtatrabaho. Hindi siya kagandahan pero pagdating naman sa pangangatawan, hindi lang ako ang nakakapansin kay Laila. Nagsimula ako sa pagbabaka sakaling makuha ang number niya. At nangyari iyon noong minsan na siya ang mag-serve sa akin. At halos ibulong ko ng, pwedeng mahingi ang number mo? Na noong nandun na ako sa mesa, nagkunyari siyang magpupunas ng lamesa. At saka iniabot ang papel na nakasulat ang isang contact number. Akala ko naman kung bakit siya lumapit. Basahan kasi ang dala niya. Pagkahawak ko pa lang ng kapirasong papel, konting ngiti ang nabanaag ko mula sa labi ni Laila. At sa isip ko, ayos na. Sa isip ko noon, kahit ako'y isang bagito pa sa pamamalakaya, ramdam ko na ang pag-asa. Dumaan muna ako sa locker, then nag-message ako sa number, at dahil late ang break time ko na yun, ay walang gaanong tao sa kantin. Mabilis ang naging reply ni Laila. Doon na nagsimula ang lahat. Madalas na puwetan kapag gabi, tanong dito, tanong doon, ganito at ganoon. Walang boyfriend si Laila, at dahil doon, kaya madali akong nakapasok ng panliligaw na wala naman raw problema, lalo tulad ko ay single din siya. Ayon kay Laila, matagal na rin daw niya akong napapansin at isa na doon ang madalas akong late pagdating sa lunch at break time. Yun ay sa kadahilan ng sa linya kung saan ako nabibilang ay sa akin nagsisimula ang lahat. Medyo mahirap dahil responsibilidad ko ang buong team namin. At ang pwestong yon ay napunta sa akin sa loob lamang ng 3 buwan simula nung ako'y magtrabaho doon sa factory. Bukod pa doon, hindi naman sa pagyayabang, bukod sa medyo maputi ay may itsura, di naman akong lalaki. Tulad ni Laila na maraming nalaman tungkol sa akin, ako ay marami ding nalaman tungkol sa kanya. Isa na doon ang kung sakali ay hindi ako ang unang lalaki na makakakuha ng tropeyo dahil pangalawa na lamang ako. Nalaman ko rin na doon siya nakatira sa bahay ng boss niya at mula siya sa isang probinsya na tulad ng iba kaya umalis doon ay para magbaka sakali. At ayun, nalaman ko na sa loob once a month ang day off niya. Kung hindi ako nagkakamali, ikatlong labas namin noong maisama ko siya sa bahay. At kung ano ang naging ganap, alam nyo na yon. Hindi ako ang nakauna pero sa part ko, iyon ang unang beses na bumalasa ako ng bibingka. At kung gaano katagal ang naging relasyon namin ni Laila, ay na-extend lamang ng 3 buwan pa simula noong matapos ang aking kontrata sa loob ng 10 months. Ayos naman, kahit magastos pero solido. At nang dahil doon ay masasabi kong nabibilang na ako sa mga tunay na lalaki. Noong nandun pa ako sa bahay ng tita, after sa akin ng first company, ay nagkaroon pa ako ng 2 company pero puro 5 months contract lamang. Hanggang sa kinailangan ko ng iwan ang bahay ng tita Jocelyn dahil meron akong nakuhang trabaho na stay-in bilang all-around maintenance sa isang hotel and restaurant sa Tagaytay. Bukod sa magaganda ang aking mga naging katrabahong babae,
karamihan dalaga. Libre ang pagkain at dahil stay-in maintenance ako, malaki ang aking natitipid. Hindi ko alam kung maalat ba ako pagdating sa trabaho. Dahil ang aking naging jowa ay wala sa loob ng compound kung saan ako nagtatrabaho. Malapit lang siya doon pero nagtatrabaho siya sa isang mall sa Dasmariñas. Tulad ng kung paano kami nagkakilala ni Laila ay halos pareho lamang ng senaryo. Yon ay dahil nakasakay ko lamang naman siya sa tricycle. Ang babae na itago na lang natin sa pangalang Magda. Number lang din, puyatan, tanong dito, tanong doon, ganito at ganoon. At napaka-olats ko talaga dahil tulad kay Laila, taasbo na rin ang kanyang alkansya. Tulad ni Magda na maraming nalaman tungkol sa akin, marami din akong nalaman tungkol sa kanya. At dahil yung way niya papasok ng trabaho ay way ko pag pauwi ako sa bahay kung saan taon din akong nakatira. Noong maging jowa ko si Magda ay naisipan kong pasyalan ng bahay na dahil sa tagal kong hindi umuwi ay grabe. Bukod sa dinamo na ang harapan ng bahay, sa kapal ng alikabok sa loob ng bahay ay pwede ka lang magsulat ng Kasgol TV sa lamesa. Matik yun. Kaya ako pinasyalan ng dati kong tuluyan dahil malaki ang posibilidad na sa pagtagal ng relasyon namin ni Magda ay maisama ko rin siya sa bahay. And guess what mga idol? Hindi pa umaabot ng isang buwan ang relasyon namin, sa halip na siya ay pumasok ng trabaho ay hindi at inalam niya kung saan ako nakatira. Ang bahay na sa kanya ay madalas kong makuwento na kako, dati kong tuluyan. Alams na, bingo sa letra ng N. Ang relasyon namin ni Magda ay umabot at lumagpas ng pandemic, panahon ng tagluoy at tag-ani. Pero noong iwan ko ang aking trabaho sa kadahilan ng personal na issue sa pagkakalayo namin, although alam naman niya kung saan ako pupuntahan at makikita, ay binaliwala lamang niya ang lahat. Imagine ang tagal namin at ako'y kotang-kota. Pero parang basahan lamang na pamunas ang kanyang inisang tabi. Sa akin naman, ayos lang. At sa aking muli ay paglalagi sa tahanan kung saan ay matuto ako ng maraming bagay, magtipid at mag-budget at kung ano-ano pa, isang umaga. Habang ako'y nagwawalis sa harapan ng bahay, ay muli kong nakita si Clarissa. At noong mag-abot nga ang aming mga paningin, ay tila matagal na kaming magkakilala at namis ang isa't isa. Uy, kamusta? Wika ni Clarissa. Diyan ka na ulit? Dagdag pa niya. Oo, ang sagot ko. Nang biglang lumapit sa kanya ang isang bata at sinabing, Mama. Iyon lang. Anak mo? Ang tanong ko. Oo, ang sagot ni Clarissa. At sa paglalim ng aming pag-uusap, nalaman kong siya'y walang asawa. Iniwan raw niya ang lalaking nakabingo sa kanya sa dahilang di umano'y babaero si Loco. At tila may pagmamalaking wika ni Clarissa na kahit anong mangyari, hinding-hindi na raw siya babalik doon. Single mom si Idol na ewan ko ba pero okay pa rin. Di ayon, dahil magkapit bahay lamang kami, halos tuwing umaga nagpapangita kami. Doon sa aking dating tinutuluyan na iyon, sa bahay ng Tita Jocelyn, ay marami pang bakanting unit. Sa pagkakaroon ni Clarissa ng isang anak, maganda pa rin siya at mula nang huli ko siyang makita, maganda at sexy pa rin siya. Kung sa bagay, hindi naman raw nagtagal ang kanilang pagsasama, kaya hindi siya nagrabihan. Hanggang sa ang isa sa mga araw, noong makita ko si Clarissa, ay aking ipinagtaka. Malapit sila sa isang bakanting unit. Sa akin bagong mukha yung kanyang kasama, na kinabukasan, noong sabihin ko ang aking nakita kay Clarissa, ay sinabi niyang, iyon ang ama ng anak niya. Aguroy! Hindi naman kami, pero todo paliwanag siya sa akin.
na ganito at ganoon kasi wala naman akong magawa dahil siya ang ama ng anak ko at naaawa ako sa anak ko kapag hinahanap siya. Nasabi ko na lang, o di ano ka na? Ang sinabi mong hinding hindi ka na babalik, nilunok mo lang.